Ayun, so sa lahat no na naghahanap po ng pinakabago at pinaka-latest na all-new Suzuki XL7 Hybrid 2024 variant natin. Sa ngayon no, dito sa Pilipinas, ito na. So yan no, welcome to my YouTube channel. Ipakilala ko lang yung pangalan ko po. Ako si Ramel Gonzalez, Sales Manager Suzuki Auto Caloocan Brand. So ayan no, sa ngayon no, i-demo ko lang, short reviews lang and short lang na kwento regarding sa pinakabago natin na nilaunch ng Suzuki Philippines na Suzuki XL7 Hybrid 2024 model po. So, ayan. So, ito, i-demo ko, ayan no, sabi ko nga po, Suzuki XL7 natin, isa po sa mabili at mabenta ngayon dito po sa car selling po dito sa Pilipinas po. Sa car industry po sa Pilipinas, hot topic po siya ngayon at talagang madami talagang nagtatanong, madami talagang bumibili po. Okay? Sa ngayon po guys, no, yung Suzuki XL7 natin, meron po tayong dalawang variant, Suzuki XL7 Hybrid na monotone, saka Suzuki XL Hybrid na two-tone po. Yung i-demo ko sa inyo ngayon po ay Suzuki XL7 natin na monotone po. Pag sinabi natin monotone, single color. Okay? So, ayan. So, ayan o. Same naman din po. Suzuki XL7 natin na hybrid, pinagbago lang naman po yung sa grill yan naman sa harap. So, pag napansin nyo po, ito, ayan po yung pinakabago natin. And yes, of course, same pa din po sa dati din natin na mga ano, no. Ito lang, yung harap niya lang po yung pinagbago natin ng konti. And ito po, naka-multi-reflector pa din yung ilaw. And yes, of course po, naka-pag-lamps pa din po siya. And yan, tingnan natin po, no, yung gulong niya, ito, yung gulong niya po, same pa din po. Naka-ano pa din tayo, no. Ito pa din yung gulong natin po, naka-16 po yung rim, and pansin nyo po, the same din sa dati natin na gulong na ginagamit na talagang naka-two-tone, black and silver po yung ano niya po. Ang kagandahan po guys, no, sa Suzuki XL7 natin, sa lahat ng mga bago pa lang po, no, na para magka-idea lang tayo, Suzuki XL7 natin, isa po sa magandang bilhin kasi po, no, napakataas po yung ground clearance ng Suzuki XL7 natin. So, ibig sabihin, kahit po guys, no, mabaha or ilang dangkal po kataas. So, alam naman natin, no, na dito sa Pilipinas talaga, dito sa atin kasi mabaha. And palagi po, hindi natin alam yung ulan. So, ang kagandahan po, napakalalim, napakataas po ng ground clearance siya. So, kahit mataas po or malalim po madadaanan natin po ng mga lubak or baha man, makakaano tayo, makakaahon, pag-passable po yung sasakyan natin. And isa pa po kagandahan po, no, pang ilalim natin po, naka-factory rust roofing. So, ibig sabihin po, naka-factory rust roofing na din po yung Suzuki XL7 natin. Lahat naman ng variant namin ng Suzuki, cars natin po, naka-factory rust roofing po, ibig sabihin po, hindi mo na kailangan pa mag-additional. So, kung gusto mo i-additional, wala naman din problema. Pero, naka-factory rust roofing na yan para po maalagaan po yung pang-ilalim natin po ng sasakyan natin po. And ito pa po guys, no, Suzuki XL7 natin, pag nakita mo dito sa side mirror niya po, mayroon natin dito po side turning light natin. So, okay? So, tignan natin yung loob. Yung loob po ng Suzuki XL7, kung ano ba yung mayroon sa loob po. So, tignan natin, no, yung loob po, kung anong mayroon siya ngayon. So, ito guys, no, pansin natin, ito po yung loob. Ito po yung loob ng Suzuki XL7 natin. So, pag napansin nyo po, Suzuki XL7 natin po, malaki na din po, no, yung touchscreen monitor natin. 10 inches po ito, yung touchscreen monitor po, sa Suzuki XL7 natin na hybrid po. And yung pinagbago niya din po, dito sa dati, dito po sa ano po, no, sa may dashboard, maganda na din po yung dashboard natin, pinaganda siya lalo, nang nilagyan po ng silver accent dito sa harap. So, ito na. Isa lang po, dalawang variant po yung Suzuki XL7 natin. And yung XL7 natin po, na hybrid, dalawang variant, monotone sa two-tone. Wala pong manual, automatic po lahat yung XL7 natin. So, pag napansin nyo po, no, ito nga po, sasabi ko nga po, yung XL7 natin, dalawang klase, monotone sa two-tone, may kanya-kanya silang color. Sa monotone po, yung available color natin po, ito po is gray. Meron gray color, meron po tayo khaki color, saka white color po. Yung available po sa Suzuki XL7 natin na hybrid na monotone po. Sa two-tone naman po, cream white,
saka po available po is orange po. Yung difference lang naman po noon na pag sinabi mo pong two-tone, may black lang po sa taas. Okay? Yun yung kaibahanan po ng ng variant natin sa Suzuki natin na XL7 hybrid natin. And just of course, sabi ko nga po, dual airbags pa din, may mga lagayan pa din tayo doon ng mga bottle holder na pwede natin. And pag nakita niyo guys, no, yung sa side niya po, sobrang magaganda na din po kasi sa silver accent na nilagay po. So check natin yung check natin yung third row, kung po yung sa second row natin pala, no, check natin kung kung passable po ba na yung mga 6-footer, kung medyo mataas po ba yung niya, yung sa headroom, saka sa legroom. Check natin yung second row natin po. So ito guys, nasasabi ko nga, dito sa may dito sa may Suzuki XL7 natin, isa sa pinaka pwede natin maipagmalaki talaga sa lahat ng mga buyers natin, na sabi ko, pagkatulad ko lang, kaliit, or hindi naman ganun kalakihan, pwede dito 4. Pwede dito 7-seaters. Pagpansin nyo, pwede dito 7-seaters po, na pwede dito 4. Kasi ito kasi, talaga siya, 2, 3, saka 3. So, ibig sabihin, 7-seaters po, kasama po yung, kasama po, kung gusto mo mas maluwang, and pag gusto mo naman po medyo mas madami, kasi lahat naman din tayo almost na gusto natin isabay o isama lahat ng mga kapamilya natin. Kasi dito po is 3, so 6 plus dito ng 2, bali 8 kasama yung drivers natin. So dito, pwede ka pa dito kadaling maluwang na o maliliit lang naman kasakay katulad ko, pwede dito 4, and pwede naman po dyan sa likod po is 3, and then dito po, para mas medyo mas madami po yung sakay natin. And dito nga sabi ko, kahit 6-footers po kayo, pansin mo, ilan pa po yung height natin dito sa legroom, na talagang sabi ko nga na hindi tayo magsasacrifice ng natin, na lalo na pa pag mga long drive. So medyo mas medyo mas maganda to gamitin. And dito yung legroom natin, napaka-komportable. So, sa mga long drive, hindi tayo mahirapan. Even though nakasagad na po ito sa driver's seat. Ito pa, may socket na din dito sa second row na pwede natin po makita po. So, ito po, may socket tayo dito na 120 watts na pwede natin po, po dito. Yan. Ayun po. Then, check natin. Dito din pala guys, isa pa pala sa pinakagandahan natin. Mayroon dito siyang, ito. Mayroon po siyang dito armrest. So, pag medyo gusto mo dito, may armrest tayo para dito po sa third row natin. So, check natin yung third row, kung pwede pa ba or possible pa po na masakyan natin po. So, check ko po para at least makita nyo din yung third row natin. So, paano lang ba sumakay? Ipo-fold lang natin to. Then, tulak lang natin to. Then, akyat tayo. Then, ito, yes. Ayan. So, sabi ko nga, pag pwede pa dito, pwede pa tayo dito So, ito yung sa third row natin. So, katulad ko din, kasi like sa iba, may mga iba kasi nagtatanong kung masikip ba. Ito, pwede dito ako isa, lagay mo din, 2, so 3. So, maluwang na. Then, kagandahan pa, mayroon pa dito mga bottle holder na pwede mo din po paglagyan dito. Lalo pag nagkakape po, yung dito po sa dulo po, yung sa third row natin. So, makaka-enjoy sila. Lalo na po pag mga long drive. And meron din dito po socket. So, may socket din. Kung gusto mo po mag-charge or may socket din po dito. So, ito, naka-dual, pala guys, Mayroon din dito po, naka-dual aircon. And hindi na masyado din tayo mainitan. Okay? And yes, of course, mayroon din pa dito, lamp dito po sa likod para pag may kukunin or mayroon dito nalaglag, mas natin siya, matignan. And kagandahan pa pala mayroon pa dito, dito po, mayroon pa din dito tayo dito, hawakan or dito natin magamit. Lalo na minsan, gusto natin humawak. Akala mo na sa jeep. Pero, laking tulong din to sa mga gustong mahikahawak habang po nagbabiyahe. So, check natin yung Ito pala guys, So, sa lahat ng mga OFW na gusto po kumuha ng sasakyan, na gusto po bumili, napakadali lang naman ang kailangan ko po sa inyo na gusto niyo po mangutang.
kailangan ko lang na requirements, kahit nandyan po kayo sa ibang bansa po, kailangan ko lang po, latest lang po na proof of remittance na nagpapadala talaga kayo dito sa Pilipinas. And kailangan ko lang din po kontrata nyo dyan, na latest din, and 2 valid ID. Yun na naman kailangan. Tapos tawag dito, kung hindi pa po kayo makakauwi, kung kanino nyo po pinapadala yung remittance nyo po, sa kanya natin ipapangalan po yung sasakyan. Tapos kayo po yung magiging co-maker kasi po kayo ang nagpapadala dito sa kanya, sa Pilipinas. Pero, pag gusto nyo po ipapangalan talaga sa'yo, pwede naman po ipapangalan sa'yo pag nandito na po kayo sa Pilipinas. Pero pag hanggat wala kayo dito, hindi natin pwede ipapangalan kasi hindi kayo makakapirma. Okay? So, ayan naman, pag ikaw naman po may negosyo or may business, small businessman yan or big businessman, kailangan lang natin po 3 months na bank statement, saka kailangan lang natin po yung latest natin na DTI or hindi pa po expired na DTI natin. Saka to valid ID, saka po latest na proof of billing po. Yun lang naman kailangan natin. So may mga trabaho naman na employed locally, kailangan lang natin po yung yung certificate of employment with compensation na latest, and saka to valid ID po. Yan lang naman saka proof of billing. Ganun lang, wag tayo mag-hesitate. Yung iba kasi nahihiya dahil nga baka hindi ma-approve or baka hindi pero tawag ko, ako naman na bahala kasi yon. Ako na bahala magpa-approve, ako na bahala mag-asikaso. Basta coordinated lang tayo, and kung ano man hinihingi ko at kaya nyo i-provide, ibigay nyo para at least magiging smooth yung transaction and ma-release natin. Okay? Yun, sasabi ko nga, kasi ako naman sabi ko nga, kailangan ko ng benta, kaya kailangan ko talaga pagtrabahuan at kailangan ko po gawin yung dapat po na gawin sa inyo. So check natin yung likod. Check natin yung likod, kung ano po yung mayroon sa likod para at least ma-verify natin and matignan natin kung mayroon pa ba tayo mailagay or maluwang po ba yung likod natin. So, ito din naka-ano na din po siya, naka 2-eye backup sensor yung likod. 2-eye backup sensor, and mayroon na din po siya dito backup camera po. So may camera na din po sa likod, and yung dito na din po sa likod po, manilagyan na din po dito ng silver accent yung likod. Yun po yung pinagbago din sa bago natin na hybrid na XL7 kaysa sa luma na normal lang po na XL7 po. So yan. So ito sinasabi ko kanina, meron dito guys, meron tayo dito ilalagay. So kagandahan po may cover po and hindi siya buo. Isa lang yung pwede natin tanggalin, depende po. And gusto mo dalawa, pwede naman po. Yung kagandahan, kasi may mga gamit tayo minsan na gusto natin itago or gusto natin hindi po ma-check or hindi po maano po. Yun po yung pinakaano natin. And ito, yung likod niya po is ito. Nafa-fold po yan na flat. So both yan, nafa-fold na flat, yung dito sa chair sa likod. Pag gusto mo po lagyan, kasi minsan di ba tayo naman, yung purpose naman natin sa pagbinas sa sakyan is hindi lang naman para po sa hindi lang naman para sa personal use o di kaya hindi lang naman dahil pang family use lang natin. Minsan nagagamit din natin as a purpose na pag mayroon tayong mga business o di kaya may mga small business. Ang kagandahan nito, pag ma-check nyo talaga nito actual or mapuntahan nyo po dito sa showroom namin or kahit sa anong dealership man, pag ma-check mo po, yung ito po, yung likod po nito, may mga bakal po, yung natin, yung door, yung natin, yung chair natin sa likod. Kasi ang purpose po noon, pag gusto mo po lagyan po ng mga mabibigat or gusto mo po patungan ng mabibigat or gamitin mo pang business, pwedeng-pwede po siya. Kasi lagyan mo lang to ng plywood kasi yung dati din yung mga client ko, yun naman ginagawa. Talagang pang negosyong ginagamit kasi na-fold nga yung chair dito sa likod, na-flatten yan. So, maano din, sulit. Hindi lang sabi ko nga, hindi lang po siya pang pamilya or personal use. Pwede mo din pang business. And ito kagandahan din guys ng Suzuki XL7 hybrid natin. Mas maganda mo din siya gamitin pag mga outing o di kaya mga camping. Isa din siya sa mga gawin mo siya kasi nga, pwede mo din siya gawing tulugan. Okay? Hindi ka na maglalagay ng tent
Ito na lang. Ano mo na lang, kapi-kapi kayo dito. Lagay ka lang yan ng table. Dito, kung kayo lang naman, pwede din dito, inom-inom. No? So, yun yung kagandahan po. And kasi yung XL7 natin, sabi ko nga ito na yung pinaka-the best na pinaka-the best na hindi ganun kalaki, na hindi siya gawong kahaba talaga, na sasakyan, na para talagang yung magamit. Okay, so check natin yung harap. Check natin yung harap kung ano po yung, para at least maano yun din po, matignan nyo din kung ano po yung mayroon dito sa pinaka views natin dito po sa sa may Suzuki XL7 natin na hybrid na 2024 po na model, na sabi ko nga, so sa lahat na nagtatanong, sa lahat na gusto po makita, or sa lahat na gusto po ma-check, kasi nga, sabi ko, ako dito, puntahan nyo lang po ako dito sa Suzuki Auto Caloocan branch. Ako po si Ramel Gonzales, sales manager dito for almost 16 years. So sabi ko nga, pag manager yung kausap nyo po, wala nang paikot-ikot pa, wala na po paligoy-ligoy pa, bagsak presyo agad yung kaya natin ibigay. Kasi malalaki din po yung discounted na pwede natin na ibigay po sa Suzuki XL7 Hybrid na pwede nyo po ma-avail. And may mga low down payment din tayo, mapaano ka man, mapaprobinsya ka man, or dito kay sa Metro Manila po, kaya natin na ibigay sa inyo yung pinaka-the best na offer na ma-provide po. And ako naman, sabi ko nga, kailangan ko ng benta, kaya kailangan ko ipanalo, at kailangan ko mabigyan kayo ng unit. Okay? Ganun lang naman po. Ganun lang naman kadali, Ganun lang naman kasimple. Puntahan nyo lang po ako dito sa Suzuki Auto Caloocan branch na ayusin natin, pagtrabahuan natin, i-release at bibigay natin lahat ng gusto nyo po. Ulitin ko, Suzuki XL7 po na hybrid na 2024 model po. Dalawa po yung klase noon. Una-una po, ito pong dinademo ko po ay Suzuki XL7 na monotone, and pangalawa po, Suzuki XL7 po na two-tone po. Okay? Bawat po yan, yung available color sa monotone po natin po, ito po is gray, khaki color, saka white color. Sa two-tone naman, yung available color po noon is orange po, saka cream white po, yung available color natin sa two-tone po. Ano na naman, mura lang naman yung prices. Okay? So, ayan. So, yung iba nagtatanong, sabi nila kung yung Suzuki XL7 hybrid ba, kasama po ba sa coding? Ngayon, exempted po ba? Hindi po siya kasama po sa exempted yung coding natin sa, sa hybrid na XL7, dahil po, yung XL7 naman natin po, hindi po siya, poly electrical po yung gamit po. Semi-hybrid lang po yung XL7 natin. Baka yung iba naman nagtanong, bakit yung yung Ertiga nakapasa at legit na ngayon na yung Ertiga natin, guys. Kung may alam lang kayo, Ertiga natin po na exempted na po talaga sa coding po dito sa Pilipinas po. Okay? Except sa Makati. Pero dito po, exempted po sa EDSA po. Okay? Ito ng XL7 hindi na po inaprubahan ng LTO. Ito lang hindi nila inaprubahan. Pero ang Ertiga po inaprubahan. Kaya hindi siya po kasama yung XL7 natin. Ganun lang. Gano'n lang po kasimple. Basta po, sa lahat na gusto po bumili, sa lahat na gusto po kumuha, wag po kayo mahiya. Tawagan or i-update po ako para at least kahit paano po, makita nyo po, puntahan nyo lang ako, kausap tayo, tulungan tayo. Okay? Ipakilala ko lang ulit pangalan ko po, Ako si Ramel Gonzales po, Suzuki Sales Manager dito sa Caloocan. Ayan, may number naman po ako sa monitor nyo na pwede nyo po ako matawagan. 24/7 po tayo updated or 24/7 po ako responsive sa inyo po. Ipakita ko lang po kung anong actual para at least i-demo ko lang sa inyo po. Ipaikot ko lang yung camera po.